Samantala, patuloy na pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa sakit na chikungunya na nagmumula sa kagat ng lamok. Samantala, sinabi naman ng ahensya na bumaba na ng dengue na naitala sa bansa. Balita mo kami, Joseph Parafina. Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa lumalalang kaso ng chikungunya sa iba't ibang panig ng bansa. Aminado ang DOH na umabot na sa may 33 events o 33 lugar na sa buong Pilipinas ang may mga napapaulot na paglala ng sakit ng chikungunya. Ayon kay ASEC Eric Tayag, di sila nagkukulang sa pagpapaalala at pagbibigay ng karampatang dagdag lunas sa mga lugar na pinangyayarihan ito. Ang action natin doon ay yung lamok. Kasi Sa patient ito wala? hindi, yung sa lamok muna kasi ayaw natin madagdagan yung pasyente. So kahit wala bang namamatay dyan, ayaw namin na dumadami kasi naapektuhan yung trabaho nila kasi sobrang sakit daw talaga ng joint pains. Ipaniliwanag mo ng DOH official na hindi malayo sa sakit na dengue ang chikungunya at hindi naman kaagad ito ikinamamatay ng sinuman. Natatamaan ito maliban na lamang sa pananakit ng kasukasuan na tumatagal ng may 6 na buwan. Sa ngayon, inaalam ng kagawaran kung anong klaseng chikungunya ang nananalasa sa ating bansa. Mas nakakatakot umano ang African chikungunya na matindi ang komplikasyon sa mga tatamaan nito. Nag-iingat namin sa ngayon. Hindi pa namin matukoy kung yung African strain ay nasa atin. Kasi may mga reports na yung African strain nakakamatay. Samantala, may gandang balita naman ang pagbaba ng kaso ng dengue sa National Capital Region. Malaking bagay ang ginagawang pakikiisa ng mga barangay officials sa DOH kung paano titipukin ng mga lamok sa kanilang mga pinangingitlugan na siya rin dahilan kung bakit naman kumukunti na ang mga biktima ngayon sa Metro Manila. Ibig sabihin lang yan, mababantayan natin maigi itong peak months ng dengue. So mula sa July, August, September na peak month, ito yung mga kailangan mabantayan at yung ating massive campaign at massive proactive stance dito sa dengue ay mayroong binubunga naman. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.